Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence na booking na. Booking na at nilaglag ni Claire Castro ang amo niyang si BBM. Bakit? Bakit kabibig? Halatang si BBM na talaga ang mastermind sa papakulong ni Senator Marcoleta. Sabi dito mga kabibig, ito ha, nagtaka pa nga si BBM, sabi nito, nagtataka si BBM kung bakit nagrally ang INC kasunod ng balitang kakasuhan si Marcoleta. Hala, bakit BBM? Coming from you, magtataka ka pa? Hala ka, anong klaseng utak meron ang presidente natin? Oy, yung kabibig, yan, yung kabibig. Ipinagtataka umano ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit kinakailangan pang maglungsad na malawakang kilos protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil lamang sa kinaharap na kaso ng Senator Marcoleta. Ayon kay Claire Castro, bagamang iginagalang ng Pangulo ang boses na naturang organisasyon, labis pa rin itong nagtaka sa naging reaksyon ng mga kapatiran sa INC sa usaping legal ng senador. Sana maulit ang nangyari noon sa tatay niya. BBM, bobo mo. Bangag kasi ka talaga ba? Deny pa more. Nagtataka ka pa talaga. Ito Erwin Tulfo campaigns donor, 120 million campaign donors for his 2025 came from 6 major contributors. Reports of these funds are contributed from individual and others by yung mga kabibig mga binulgar ng mga netizen ngayon. Nagtaka pa siya. Tapos ito, pakinggan niyo kabibig ha. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. So it means, kahit ano pang gagawin yung mag-rally din INC, hindi maaabsuelto si Senator Marcoleta. So dito pa lang, inamin na ni Claire Castro na si BBM ang mastermind sa papakulong ni Senator Marcoleta. Tinayo, hindi madadaan sa rally para maabsuelto si Senator Marcoleta sa kaso. Yan ha. Yan, again. Pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Kaya nga po ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event. Bakit? Para sa pagtulong din sa ating mga kababayan. Dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sakote. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Paano? Yan po, simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control project. Talagang ninais po niya maging transparent. At ngayon po... Bakit hindi niya pinakulong yung kapinsan niyan si Martin Romualdez? Bakit wala pang kaso? Akala namin hinog na. Bakit wala pang kaso? Kakahiya naman kayo? Nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally, kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. Alaka! Hindi po ay ba nating good governance? Oh my good governance. So, sasabihin ba nating good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Bakit negative?
yung net satisfaction rating. Kung may good governance si Bibing, bakit negative? Claire Castro, sagutin mo yung mga trust rating, net satisfaction rating, performance rating. Sad-sad. Yun ba ang tinatawag na good governance? Bakit may rally? May White Ribbon Rally, may INC Rally, may Makabayan Rally. Kung good governance, sana walang nagrarally. Naku, dahil nasa logic mo, baka wala na itong mata si Claire Castro, no? Si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang 1 taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po. Ano ba? Ay, may props. Halimbawa, May props. 2018. May props. May props. Nandiyan na rin po si Senator Marcoleta. Ay. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito. Nandiyan na rin po si Senator Marcoleta. Pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa. Kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Ooh. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. So dito, negative 15 unya good governance pa rin, Auntie Claire. Hirap na siyang ipagtanggol ang negative 13. Bongbong Marcos said the best. Nakailang gramo na kwento mo yan, kaya nga naging negative 13. Good governance, kaya palaging negative at pababa ng trust rating sa survey, di ba? Kung good governance, dapat tumataas ang survey rating. Reaction pa lang ng post niyo, alam na kaagad anong totoo. Good governance, kaya negative 15. Kaya pala negative 15. Basta ko ang reaction, ako nakafocus sa smile. Ikaw lang nakakaalam niyan. Kwento mo yan. Halagang mga kabibig. Parang hindi na sinasang-oyo na ng mga tao ang mga sinasabi ni Claire Castro. Ito kabibig ha. Ito yung interview ni Attorney Rowena Gonzon at ang kaniyang opinion at kanyang observation sa nangyaring rally ngayon ng ICC. Ito kabibig. Alam namin nasa abroad kayo ngayon, pero ano po, nung mabalitaan ninyo itong malawakang pagtitipon ngayong araw na ito, ano po ang naging reaction ninyo? Nagulat po ako kasi nalaman ko po alas 2 ng umaga, pa-prepare na ako puntang airport. Hindi na ako makaka-cancel. Kasi nag-expect din po maraming mga Pilipino na makapanayam nila ako bukas. Nagulat po ako na masaya. Nagulat ako pero nasayahan ako kasi sabi ko marami pong tao talaga, marami pong Pilipino naghihintay po ng malaking protesta dahil po sa mga ginagawa ng administrasyon na ito na pagsisikil sa mga oposisyon. At monitor po ako dito sa mga Facebook, sa mga live. Nakikita ko padami ng padami. Mga kasamahan ko ay nandyan na rin. At may kung palagay ko pati mga taga Cebu ay lumipad na papunta dyan. At nakikita ho natin na
Walang permit. Basta dumagsa lang ang mga tao dyan. At ngayon, nasa defensive na ang gobyerno, ang administrasyon ni BBM. Kasi, number one, parang, ano nangyari? Ganun. Nagulat daw si BBM. So, pwede bang magulat siya? Alam niya naman na lahat ng mga ginawa nilang injustice ay talagang hindi na natin kayang nunukin ito. Ba't siya magugulat? Ang gulat pa nga ako na bakit na tumagal ng ganito eh. Pero dahil talaga pusot-dulan na po ang galit at pagtututol ng mga tao sa administrasyon ni BBM. Kaya kahapon po yung rally naman ng mga mix naman po yung kahapon din, Catholics and Protestants, sina Bishop Efraim Tendero, yan po ay kilala ko, mga Protestante, sila din po ay nag-rally kahapon. Kaya maganda po itong nangyari na sunod-sunod na po malaking rally. At itong ang tindig protesta na ito ngayon sa EDSA ay sari-saring tao po. Hindi po ito sa relihiyon, sa ideolohiya. Ito po ay panawagan na wakasan ng nakakasuka na korupsyon sa Pilipinas at ang lahat ng mga injustice at mga pagsisikil sa oposisyon para maitago ang katotohanan at hindi natin matukoy ang tunay na may utak nitong mga korupsyon na ito, lalo na yung flood control scam. At salamat po sa mga nagdalo dyan. Kung pwede nga lang kanina makabalik ng talaga po hindi pwede eh. Doon nakita kong mga kaibigan ko nandyan parang gusto ko na Umuwi. Sabi ko, pwede kaya mag-U-turn itong aeroplano. Kailan Kaya po babalik niyo? ito pong pagtindig ng tao dyan. Walang permit. Walang leaders, walang ito na po tinatawag natin na civil disobedience. Civil disobedience. Kasi nasa karanasan na po at kasaysayan ng Pilipinas at mga Pilipino ito na ang civil disobedience ay isang peaceful na pamamaraan sa pagprotesta sa sukdulan na korupsyon at samaan ng BBM administration. Kaya ito po ang civil disobedience. Walang violence, walang sumisigaw ng karahasan, hindi alam kung sino na nga ang leader. Kanya-kanyang dala ng pagkain, tubig, at hindi na alam ng pulis kung sino ikukulong nila ngayon. Kasi sa dami naman ng mga tao dyan, hindi po tayo magkakasya sa jail. Kaya yan po ang tinatawag ng civil disobedience. Nung panahon ni Mahatma Gandhi, ginawa niya rin yan sa pagtutol niya sa protesta ng mga British sa colonial power ng India noong kasaysayan nila. Kaya wag po kayong pag-atubili na sumali kung gusto niyong sumali. Dahil hindi naman po ito, wala pong karahasan sa EDSA ngayon. So there you go, Kabibig, sa isang interview ni Senator. Feel ko na lang tatakbo ito ng Senator kasi palagi ko sinasabi Senator, Attorney Rowena Guanzon. Nagpunta naman si Senator Alan Peter Cayetano sa EDSA kanina at nagbigay siya ng kanyang konting mensahe. At the same time, nagpa-interview siya, mga Kabibig. So heto ang interview ni Senator Alan Peter Cayetano at ang kanyang opinion at ang kanyang naging reaction. Ito, Kabibig. Sir, okay na po. Sir, what made you decide po to come here at EDSA and join the protesters po ngayon? Alam niyo po, mahirap. Kami senador na. But whether you talk of yung magkapatid na Villar na alam naman natin
kaliwat kanan yung kaso dahil nga naninindigan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila. Si Senator Padilla, tuloy-tuloy ang batikos sa kanya, pero nakita niyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato, hindi naman niya kailangan magpakita doon, but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo, sinasabi, palabas na yung kanyang warrant. Of course, si Senator Jinggoy, kinulong na, and he's willing to present evidence na binabargain sa kanya, na lumipat lang siya ng side, hindi siya ikukulong. So hindi ko nababanggit lahat, narinig niyo yung speech ko kanina. So kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa dito sa flood control, nahihirapan kami na ang sinasabi maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na ibang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan bana? What more the ordinary Filipino na yung pagtaas ng gasolina, either nawalan ng trabaho or hindi na nila makatid yung crops nila. So yung paghihirap nandyan, at ang Pilipino is very mapagtiis eh. Abang hindi kailangan umangal, hindi aangal. Pero itong after Jinggoy, sinasabi na kay Bongo, palabas na yung ICC warrant. Tapos plunder for campaign contribution na hindi naman to, na hindi nakinabang in the sense that hindi naman yumaman si Senator Marcoleta doon. So when I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. So pwedeng sa Facebook yan, pwedeng sa Instagram yan, pwedeng nasa ini-interview nyo, pwedeng nasa schools. And despite all of this, yung day-to-day problems, drugs, violence sa ating mga kabataan, tuloy-tuloy yun. So for people to sacrifice their time, umabsent, magutom, to be here, siguro maliit na bagay na dumating tayo makiisa. Correct. Do you find Correct it yan. strange that the case against Senator Marcoleta may be filed a week before the impeachment trial? In a sense, it's strange because Strange for talaga. me it's nonsense. But we expected it. Nung February 4, nung una kaming nakatikim ng pag kami naging majority, ibabargain na yung kaso. Ooh. So akala namin totoo yung sinabi lang, wag lang si Loren. Nung ako na umupo at willing silang ipadala ang NBI na armado, not just once but twice sa Senado. Tapos nung kitang-kita paano kinulong si Jinggoy, naging reality na sa amin to. So lahat kami, we're on borrowed time. Pero pinapasa Diyos namin, 40 years of EDSA. Ano ba sabi ng Grabe yung ibang senador, dating, no? Senator Walang konsensya. Ninoy Aquino. Diba? The Filipino is worth fighting for. Then naging worth dying for because he gave his life. So siguro naman yung konting oras na samahan ko ang mga naninindigan dito is a little inconvenience, but it can be. So pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience Sir, para magising tayo sa nangyayari. have Correct. you spoken to Senator Marcoleta? Pupunta lang Not po yet. siya dito. I Hindi haven't. pa po kayo nag-uusap. Pero hanggang kailan daw po Ay, magtatagal itong lahat kami no idea. So actually since this morning, two different channels, nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend ang nagsabing, you're welcome to come. I think sumagot one si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend, paano kami tutulong sila? Sinabi lang padala ng tubig. Ooh. Sir, meron pa pong ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito. I think so. Sino po, sir? I know Senator Amy. I don't know the others kasi nga kahapon lang namin nalaman. In fact, meron ako isang trip and I was intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman. Oh. Thank you guys. Talagang pinaglalaban ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Marcoleta kasi kinancel niya ang kanyang flight. Nang nalaman niya ang statement ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Diba? So yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Na-shock tayo no sa mga kaganapan ngayong araw na to. Tapos si BBM nagtaka kung bakit daw nagrally ang INC. Wow, BBM. Hindi mo alam bakit nagrally ang INC? Kasi naniniwala ang INC na walang kasalanan si Senator Marcoleta at ginigipit lang siya. 'Di ba?
Tapos you're asking bakit sila nagrally? Wow! Ano ba naman yan? Yun ba talaga ang una mong naisip? Hindi mo naisip na, ay, reaction to ng mga kapatiran. Baka meron silang gustong ipaabot sa akin. Dapat makinig ako. Yung mga ganun ba? Pero walang ganyan si BBM. Ewan ko BBM. Oy, ewan ko BBM. Ang gulo-gulo niya. Yun lang Bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.